Hanggang ngayon ay mainit pa din na pinag-uusapan ang pagkaaresto ng dalawang Pinoy sa Japan na sina Hazel Ann Morales at Brian de la Cruz. Ito ay may kaugnayan sa natagpuang bangkay ng mag-asawang Hapon sa kanilang bahay sa Adachi Ward, Tokyo. Inaresto ang dalawa dahil sa abandonment of corpse. Sa Japan ay maari kang makasuhan kung may nakita kang bangkay at hindi mo ito inireport sa mga pulis. January 16, alas 9 ng gabi. Tumawag ang panganay na anak ng lalaki ng mag-asawa sa emergency hotline ng Tokyo. At sinabing nawawala ang kanyang mga magulang. At may bahid ng dugo sa sahig ng kanilang bahay. Sinabi nito na kakauwi lang niya ng bahay galing sa trabaho. Agad na nagpunta ang mga pulis sa bahay ng mag-asawa para mag-imbestiga. Kumuha sila ng mga blood samples na nakita sa crime scene. Hapon ng January 18 natagpuan ang bangkay ng mag-asawa na sina Norihiro Takahashi 55 years old at kanyang asawa na si Kimi 52 years old na nakita sila sa ilalim ng storage area ng kanilang bahay. Nagtamo ang mga ito ng saksak sa kanilang dibdib na maaaring naging dahilan ng kanilang pagkamatay. Nang reviewin ang CCTV sa lugar, January 16 ay nakita si Hazel at Brian na lumabas mula sa bahay ng mag-asawa. Nakita rin si Brian na papunta sa tinutuluyan ni Hazel, kalahating kilometro lamang ang layo mula sa bahay ng mga biktima. Nang araw ding iyon ay nahagip sila sa CCTV, sa labas ng bahay ni Hazel na nagtatapon ng damit na may bahid ng dugo. Ayon sa investigasyon ay nobyo ni Hazel ang anak ng biktima at problema sa utang ang isang dahilan na tinitingnan ng mga investigador. Sa crime scene nakuha ang kitchen knife na may bahid ng dugo. Nagsagawa ng DNA test sa mga nakuhang blood samples at ayon sa resulta nagmatch ito kay Brian de la Cruz at sa mga biktima. Ayon sa investigasyon matapos ang krimen ay 3 araw na confined sa ospital si Brian dahil sa sugat sa kanang kamay nito. May CCTV footage din na nakita si Brian sa isang convenience store na bumibili ng alak. At makikita nga na may benda ang kanang kamay nito. January 22 nang maaresto si Brian de la Cruz, 34 years old, at nagtatrabaho bilang technical trainee sa Ibaraki Prefecture. Habang si Hazel Ann Morales naman 30 years old at permanent resident ng Japan ay nauna nang naaresto noong January 19. Ayon kay Brian ay kilala niya si Hazel dahil pareho silang tubong Nueva Ecija, ngunit di pa nakokonpirma kung ano nga ba ang ugnayan ng dalawa sa isa't isa. Nang bisitahin ng Philippine Embassy official si Brian, ay balisa ito at hindi umano makausap ng matagal. Si Hazel naman ay nagpaabot ng mensahe para sa kanyang pamilya na huwag mag-alala ang mga ito sa kanya dahil mabuti ang kanyang kalagayan. Kapwa itinanggi ng dalawa ang mga paratang sa kanila. Nang ma-interview ng news reporter na si Jiggy Manicad ang mga kaanak ni Hazel, sinabi ng mga ito na maaring ang boyfriend nito ang may motibo sa krimen. August ng nakaraang taon nagbakasyon si Hazel, kasama ang kanyang nobyo, na anak ng mag-asawang Takahashi. Ayon sa pamilya ni Hazel ay masayang-masaya ang nobyo nitong Hapon dahil kahit papaano ay nakalayo ito sa magulang na noon pa man ay tutol na umano sa relasyon nila ni Hazel. Ayon sa kwento ni Hazel sa pamilya, nang umuwi ng Japan ang nobyo ay naglagay pa ang magulang nito ng tracking device sa sakyan nito. Pinakita din ng kaanak ang lumang cellphone na binigay ni Hazel sa nakababata niyang kapatid noon. Nang pumutok ang balita na naaresto si Hazel, ay binuksan nila ang messenger na naiwang bukas ni Hazel at ipinakita ang mga chat messages sa pagitan ni Hazel at ng nobyo nitong Hapon. Dito nga makikita ang mga oras na magka-chat pa ang dalawa at nasa trabaho si Hazel nung oras ng krimen. Ngunit gabi ng January 16 ay hindi na nagre-reply sa mga chat ang nobyo ni Hazel. Ayon sa mga kaanak, dahil sa nag-aalala sa nobyo kung kaya nagpunta si Hazel sa bahay ng mga Takahashi. Sa ngayon ay nakadetain pa din ang dalawang Pinoy sa Japan at wala pang formal charges na inihain sa kanila dahil patuloy pa rin ang investigasyon ng mga pulis. Kung mapatunayan na inabandona nila ang mga bangkay ay maari silang makulong ng 3 taon. At death penalty naman ang parusa kung mapatunayan na may kinalaman sila sa pagkamatay ng mga biktima.